Samantala, sinabi po ng isang forensic pathologist na may indikasyong sinubukan ni Jemboy Baltazar na depensahan ang kanyang sarili bago napatay ng mga pulis na botas matapos mapagkamalang suspect. Kamay, because of the location, is what we call a defense-type injury. And I heard accounts that he held his hand up in surrender, and that is, a defensive stance. Base sa autopsy ni Dr. Raquel Fortun, tig-isang tama ng bala sa ulo at kanang kamay ang tinamo ng biktima. Batay naman sa death certificate, tama po ng bala sa ulo at pagkalunod ang ikinamatay ng biktima. Ayon kay Dr. Fortun, hindi nakamamatay agad ang tama ng bala sa ulo ng biktima, kaya posible raw na nailigtas pa ang biktima kung hindi siya nahulog sa ilog. Susuriin muli ni Dr. Fortun ang utak ng biktima at magsasagawa ng histopathology examination. Sabi naman ng hepe ng Navotas Police, walang nakitang basyo ng bala ang investigador sa crime scene. Paniwala niya, sinubukang itago sa kanya ng mga operatiba ang operasyon. Inabot daw kasi ng 3 oras bago yan na-i-report sa kanya. Nirelieve na ng Northern Police District ang mga pulis na sangkot sa pamamaril kay Jemboy at ang iba pa nilang kasama sa Navotas Police Substation 4 para sa retraining. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.